ka nang nakatira sa isang lupa. May bahay ka na roon, nagtanim ka na, gumastos ka na. Ikaw ang gumagamit at nag-aalaga ng lupa for many years. Sa'yo na ba agad ang lupa dahil matagal ka nang nakatira doon? Pag-usapan natin ang kasong Mangahas versus Court of Appeals, GR number 95815 decided on March 10, 1999. Isang Supreme Court case tungkol sa possession, free patent, title, at claim of ownership by prescription. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, ang lupa ay isang agricultural land. Ang spouses Rodil ang unang nagposes ng lupa simula April 1955. Later on, nabenta ang lupa sa spouses Caime at ang spouses Caime ay nag-apply ng free patent. Na-approve ang free patent at na-issuean sila ng original certificate of title. Ngayon, si Mangahas ang nasa possession ng lupa. Ginagamit niya ang lupa. May development, may fish pond, may taniman at may bahay. Ang depensa niya, matagal na raw siyang nasa lupa. At kung isasama ang possession ng nauna sa kanya, sapat na raw iyon para maging kanya ang lupa by prescription. Pero hindi pumayag ang Supreme Court. Una, hindi sapat na sabihin lang na matagal na kami rito. Sa prescription, may legal requirements. Kailangan ang possession ay tumagal sa panahong hinihingi ng batas. Kailangan ding ang possession ay nasa konsepto ng owner, hindi lamang dahil pinayagan, pinatuloy o tinolerate siya. Sa kasong ito, sinabi ng court na kahit isama o itak ang possession ng predecessor ni Mangahas, hindi pa rin ito umabot sa at least 30 years continuous possession. Dahil ang possession ng predecessor niya ay nagsimula lamang noong April 1955. Ang kaso naman ay isinampa noong February 1985. Kulang pa sa 30 years. Kaya hindi niya pwedeng sabihin na naging private property na ang lupa by operation of law. Ikalawa, mahalaga ang nature ng possession. May mga tao na matagal nang gumagamit ng lupa pero ang possession nila ay by permission or tolerance lamang ng may-ari. Ibig sabihin, pinayagan lamang silang manatili o gumamit ng lupa. Ang ganitong possession ay hindi automatic na ownership. Ikatlo, may free patent at title ang kabilang party. Hindi ibig sabihin na hindi na kailanman pwedeng questionin ang title. Pero kung ang argumento mo ay fraud, kailangan mo itong patunayan. At dito, malinaw ang sinabi ng Supreme Court. Fraud is never presumed. Hindi sapat ang hinala, hindi sapat ang kwento, hindi sapat ang allegation. Kapag sinabi mo may fraud sa pagkuha ng title o free patent, kailangang may clear and convincing evidence. Hindi porke matagal ka nang nakatira, nagtatanim, nag-aalaga o gumagastos sa lupa, ay ikaw na agad ang may-ari. Kailangang tingnan, una, may title ba ang lupa? Ikalawa, paano nagsimula ang possession? Ikatlo, pinayagan ka lang ba ng may-ari? Ikaapat, gaano nakatagal ang possession mo? Ikalima, kumpleto ba ang legal requirements for prescription? At ikaanim, kung may allegation ng fraud, may sapat ka bang ebidensya? Kaya kung may land dispute sa pamilya, kapitbahay, agricultural land, ancestral occupation, or free patent issue, huwag umasa sa simpleng linya na matagal na kami rito, kaya amin na ito. Sa batas, possession is important. Pero hindi lahat ng possession ay ownership. Ang bottom line, ang possession ay maaaring maging basis ng karapatan sa lupa only if all legal requirements are present. Pero kung kulang ang period, tolerated lang ang possession, o hindi napatunayan ang fraud, hindi automatic na sa possessor mapupunta ang lupa.
Sa kasong Mangahas versus Court of Appeals, hindi pinaboran ng Supreme Court si Mangahas. Sinabi ng korte na hindi niya napatunayan na siya ang may-ari ng lupa by acquisitive prescription, kahit pagsamahin pa ang possession niya at ang possession ng kanyang predecessor. Hindi umabot sa kinakailangang period para magkaroon ng ownership by prescription. Hindi rin napatunayan ang allegation na may fraud sa pagkuha ng free patent ng spouses Kaime. Fraud is never presumed. It must be alleged and proven by clear and convincing evidence. Kaya ang petisyon ni Mangahas ay denied at nanatiling kinilala ang spouses Kaime bilang registered owners ng lupa. This is Attorney Bel Lucila. Follow our channel for more legal discussions for Filipinos. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.